Sinubukan kong pumasok sa isang unit at ito ang tumambad sa akin. Tumambad sa akin ang napakaraming bowl na to. Sobrang dami pa ng bowl na hindi pa naikakabit. Nakakita ako ng pinto kaya nilapitan ko upang buksan ito at tingnan kung ano nga ba ang meron dito. Pero pagkabukas ko ng pinto ay may umagaw sa atensyon ko. May narinig ako na parang yapak ng tao. Ano yun? Libingan. At dito mas tumindi pa ang takot na nararamdaman ko nang makakita ako ng bukas na puntod at nakakita ako ng bungo ng tao. Bukas na. Ayan. So dito makikita natin parang Chinese cemetery siya. Ayan. At dito makikita kung anong taon ng sementeryo na to. Nakalagay dito 1916 pa ito. At nung papasukin na namin ang isang unit na to ay bigla na lang may isang pangyayari na hindi namin inaasahan dito sa loob ng bahay na to. Lang sila. Yung bubong. Maganda yung bubong kasi kulo ko. Pero nagpaka. At ang ikinagulat namin dito ay biglang paglitaw ng isang lalaki sa loob ng bahay na to na tila ba nagtatago sa likod ng pinto. Ganda. Sorry. Boss, sinilas siya. Hindi ko talaga inaasahan ang pangyayari na ito dahil biglang may lumabas na isang babae at lalaki sa housing unit na to. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa nila dito. Nag-sure ba kami, sir? Pasado alas 7 na nang dumating kami sa lokasyon na to at dito sisimulan na naming i-explore ang lugar na to. Time check, mag-aalas 7 ng gabi. So kararating lang namin dito. Sisimulan na natin ang ating paglilibot. So makikita po natin yung daanan ng mga housing unit ay sinubo ng mga damo. Mapapansin natin sa lugar na talagang napabayaan na to dahil sa mga tumubong damo dito sa gilid ng mga bahay na to. Halos lahat mapapansin ko nakabukas yung pinto. Pero walang laman. Sinubukan kong pumasok sa isang unit at ito ang tumambad sa akin. Bawat unit may nakasurat na block 4 lot. Ayan o. So may number ang bawat unit na to. At dito tumambad sa akin ang napakaraming bowl na to na tila ba tinambak sa housing unit na to. Sobrang dami pa ng bowl na hindi pa naikakabit dahil nga hindi ito natapos. Nandito pa o. Ayan o. Nakakita ako ng pinto kaya nilapitan ko upang buksan ito at tingnan kung ano nga ba ang meron dito. Pero pagkabukas ko ng pinto ay may umagaw sa atensyon ko. May narinig ako na parang yapak ng tao. Ano yun? Parang may dumaan. Pero dinedma lang namin to. So dito, siguro kwarto. At dito si ito yung itsura ng mga housing unit. So isa ito sa mga ipinakita ko lang sa inyo. Ayan. So sayang hindi natapos. Walang bubong dito. Walang bubong. So tara, ikutin pa natin yung ibang mga housing unit. So makikita natin, lapitan po natin.
So, tinubuan ng mga damo. Halos papunta ron yung mga damo. Hindi na makita yung mga pintuan. Ayan, may area na mga bukas. Ayan o, makapal na yung mga damo. Ayan o. Ayan o. Ayan. At dito sa tabi nito ay sementeryo, guys. So isa ito sa mga nakakatakot na tiraan dahil nga mayroong sementeryo dito sa housing unit na to. Dahil ang housing unit na to ay katabi lang ay sementeryo, kaya pinuntahan ko na ito, pero nagulat ako sa mga nakita ko. Narinig ko na may bata pala dito. May mga taong nakatira pala dito sa gilid ng sementeryo. Kaya agad akong lumapit sa kanila at tinanong ito. Meron palang nakatira dito. So, malapit dito sa sementeryo. So, hello po, te. Maayong gabi. Okay lang ba, nagkibit ka muna? At laking gulat ko nang makita kong may nakatirang mag-asawa pala dito sa maliit na bahay kubo na to, sa katabi ng housing unit at sementeryo. Hindi pala totally abandoned itong housing unit kasi merong nakatira dito sa gilid ng mga housing unit. Ito yung payag-payag niyo, lutuan. So dito sila ate, tinan nyo. Meron silang lutuan. Pugon. Ayan o, kumakain. Anong ulam nyo? Bangos. Tinula. Ayan. So, sa mga hindi nakakaalam, guys, itong tirahan nila dito ay katabi nito ay sementeryo dyan sa likod. Ayan, tingnan nyo, sementeryo po ito. Hindi ba kayo dito natatakot na tumira malapit dito sa sementeryo? Siyempre natatakot kayo. Minsan po kasi meron talaga din, noon po talaga meron kami nararamdaman din, buntis pa lang ako ng baby ko talaga. Umaalulong talaga yung mga aso namin. Ah, dito? Opo. Meron kayong nararamdaman na kakaiba? Meron, kasi yung mga balahibo namin tumutok daw. Tapos dyan sa may puno, dyan sa may avocado dyan. Meron kasi din paminsan-minsan talaga, meron kami na nakakatakot. Meron talagang nakakatakot? Meron talagang, sabi naman, tumitira talaga dyan. So, yung mga sementeryo na yan, matagal na yan dyan? Oo, matagal na. Tapos dyan, pag lakbay mo, meron dyang kantin na naka-open na siya. Makikita mo talaga as in ang niya, bukod niya. Mga bungo. Bungo. At dito na nga ikinuwento ni ate na dito daw sa lugar na to, malapit sa sementeryo, ay maraming nagpaparamdam na masasamang espiritu. Meron talaga dyan talaga na tumitira talaga na hindi talaga na. May tumitira na masasamang mga espiritu? O, kasi yung sa aso palang mamano na namin yung yung aso. Tumatahol? Umaalulong talaga sila. So, ilang taon na kayong nakatira dito, te? 4 months pa lang po ang sa tiyan ko ito. Tapos ngayon 5 years old 5 years na. So, medyo halos mag-5 taon na kayo rito. Opo. Pag meron po kami nararamdaman na hindi maganda, doon po kami sa kumakain. Paminsan-minsan lang po kami dito pag maganda. Anong pangalan nyo, te? Richel, tas Alvin. Si Ate Richel at si Kuya Alvin. So, sila yung mga nakatira rito malapit sa sementeryo. So, sa mga hindi nakakaalam, ayan lang yung housing unit na tinitira nila. Yung may ilaw na yan. Yan. Ayan. Sa likod nitong kanilang kubo, nandito yung sementeryo. At pupuntahan po natin. I-explore po natin yan. Let's go. At dahil gusto ko masubukan kung totoo nga ba ang kwento-kwento na may masasamang espiritu daw na nakatira dito, kaya sinubukan ko ng pasukin ang sementeryo. Ito yung bahay nila. Ayan, yung pinakakusina nila ate. At ito naman yung sementeryo. What? We're going inside. Inside. Ano, ready ka? First time makasama ng cameraman natin ng ganito. So, kinuha ko lang siya doon kasi wala akong kasama. At nung papasok pa lang ako ay naramdaman kong maraming mga espiritu ang nakatira dito.
Oh my gosh. Umungad sa akin ng mga libingan ng mga patay na tao. Makikita natin ang bahay ng libingan. Kahit medyo nakakatakot na sa pakiramdam ko ay tinuloy ko pa rin para makita ang kaloob-looban nito. Oh, legit butas. Sobrang laki ng puno ng balete. Yan o. Yung ilalim nito pansyon. Iba't ibang klase ang nararamdaman ko. Bukod sa giniginaw ako, ay parang may humihipo sa balat ko. Ano? Libingan. Ano? Habang ini-explore namin ang sementeryo, iba't ibang klase na ang nararamdaman ko at nararamdaman ko na rin dito na parang nanghihina na ako. Kasabay din dito ang pagtindig ng mga balahibo ko kaya medyo natatakot na ako. At dito mas tumindi pa ang takot na nararamdaman ko nang makakita ako ng bukas na puntod at nakakita ako ng bungo ng tao. Bukas na. Bukas na siya, guys. May bungo. Ayan. So dito, makikita natin parang Chinese cemetery siya. Ayan. At dito makikita kung anong taon ng sementeryo na to. Nakalagay dito 1916 pa ito. At nang matapos kong ma-explore ang sementeryo ay bumalik na ako sa mga housing unit na to para silipin ang iba pang mga bahay dito. Ito, medyo maluwag-luwag. Medyo maluwag-luwag ang area. Kumpara din sa iba. Tapos yung pintuan, sobrang pang ganda. Tara. Tingnan natin yung sayang ito, guys. Hindi napakinabangan at hindi natapos. Pasukin pa natin dito. At napapasukin na namin ang isang unit na to ay bigla na lang may isang pangyayari na hindi namin inaasahan dito sa loob ng bahay na to. Lang sila. Yung bubong. Maganda yung bubong kasi kulo po. Pero yung nagpaka. At ang ikinagulat namin dito ay biglang paglitaw ng isang lalaki sa loob ng bahay na to na tila ba nagtatago sa likod ng pinto. Ganda. Sorry. Boss, sinilas siya. Hindi ko talaga inaasahan ang pangyayari na ito dahil biglang may lumabas na isang babae at lalaki sa housing unit na to. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa nila dito. Nag-serve ba kami, sir? Sinsya na, sir, ha? Nag-serve ba kami, sir? Sinsya na, sir, ha? May babae at lalaki. Nakakaon dun. May babae at lalaki dun sa ruta. Pa yan. So, kinalabutan ako ng bro. Ganda dito. Ang butigaw na nakatira sa kub.
So, meron palang tao doon sa loob. At habang nag-uusap kami ng kasama ko, ay laking gulat namin na sinusundan pala kami sa likod nito. Sir, nagbablog lang kami, sir. Nagbablog lang kami, sir. Okay lang, sir? Sir, nagbablog lang kami, sir. Nagbablog lang kami, sir. Sorry, sir, kung na-istorbo ka namon. Ako ngayon ni Milber, sir, Milber. Okay lang, sir? Okay lang. Taga rito kayo, sir? Oo. Kayo yung nakatira doon? Oo. Pasensya na, sir. Hindi ko alam na may tao. Nakapasok ako doon. Sorry, sir, ha? Pasensya na, sir. Alis na kami. Sorry, sir. Sorry, sir. Iikot pa sana tayo dito sa area. Ayan o, tinan nyo. Kaso, di ko namamalayan na may tao palang nakatira dun. Maliban lang dun sa isang bahay na nakita natin. Sobrang dami ng bahay na nasayang na to. So, imbis na matirahan ito ng mga tao, ay kinakatakutan na ito ngayon dahil sa tabi lang nito ay sementeryo. At higit sa lahat ay pagkatapos ng Yolanda ay inabandona na ito. Supposed to be ipamimigay ito sa mga kababayan natin na nakatira dito sa Carigara, Leyte, pero dahil nga sa hindi natapos sa ilang mga kadahilanan ay bigla na lang itong iniwan. So mayroong mga balita na ipapagpatuloy ito na gawin, pero hindi pa natin alam kung kailan ipagpapatuloy. So sa ngayon ay nananatili pa rin itong abandonado. So, it's not totally abandoned kasi merong tayong nakitang mga tao pala na meron dito sa loob, pero at yun, nakakatakot na, kaya uuwi na lang tayo. Ano ang masasabi nyo sa video ito? Mag-comment lang dito sa comment section.